Operation Tulong USA. Maraming salamat mga ka-Pilipino at mga ka-OFW. Another day, another presentation, another public service. Ang ipagkakaloob ng ating himpilan, Utusan ng TV, ang kauna-unahan sa ibabaw ng mundo na internet television station na nagbo-broadcast sa loob ng inyong Facebook. At bago tayo magtungo sa iba't ibang bahagi ng mundo na kung saan ay 63 ang recorded dito sa aming software na nagmo-monitor, nanunood at manunood sa ating himpilan. 63 countries, mga ka-Pilipino, at naunguna ang Saudi Arabia. And, pumapangalawa lamang ang Pilipinas. Imagine that. At sa YouTube ay umaabot ng 89 countries ang nanunood at nagbubukas ng mga video ng shows na inilalagay ng inyong lingkod. At it's very amazing dahil yung isang video natin umabot ng just for less than 24 hours, umabot ng 2,000 viewers. Maraming mga tagahanga talaga itong si Princess Aliyah Qasem na kung tawagin ko ay si babaeng OFW, babaeng palus. Mga ka-Pilipino, patutunayan ko muli sa inyo na ngayon ay nasa loob tayo ng Facebook at dito ay ipapasok ko mga ka-Pilipino ang katunayan na tayo po ay nasa loob ng Facebook. Itatype ko ito mga ka-Pilipino, panoorin nyo at itatype ko ang ilalagay ko rito ay on your Facebook status box. Yan. Type, ayan, www.otusat.tv and you are on. Yan. I-click natin ngayon yung www.otusat.tv para patunayan ko sa inyong nasa loob po tayo ngayon ng Facebook. Pumasok na ako sa Facebook. Ayan. Unti-unti ninyo makikita ang mukha ni Kalpito, nakasulat live feed in progress at nariyan na sa screen na utusa.tv na pumapasok sa loob ng Facebook at anytime from now, seconds and seconds ay lalabas, lilitaw ang palitaw ni Kalpito. Anong palitaw? Ikaw, Kalpito talaga mukhang mabagal, pati itong aking kuwan. Pati itong aking connection mabagal. O yun, lumitaw. O, hindi ko pa pala natatanggal itong aking scarf. Tanggalin ko na nga itong aking scarf. Baka sabihin ninyong tayo ay tumatanda at giniginaw lagi. Itong si Kalpito talaga pakialamero sa buhay. Okay, mga ka-Pilipino, ako ay alis na muna ako dito sa screen nito, At tayo ay magtutungo naman sa screen na kung nasaan ang ating kakaugnayin ngayong oras na ito ay madilim yung kanyang lugar. Ewan ko kung nasaan, bakit kaya napakadilim. Ayan, mga ka-Pilipino, yung kanyang Skype ay napakadilim, wala akong makitang picture, pero gagamit kami ng inset na lamang mga ka-Pilipino. At ngayon ay ating ihahatid ang ating screen ng TV sa saan ba ito? Antique ba sa parte ng Pilipinas? At internet, from the Philippines, malalaman natin na ang ating kaugnayan ngayon ay walang iba kundi si Flores Napat Peralta. Magandang umaga. Yan, umaga sa Pilipinas ngayon. Magandang umaga sa iyo, Flores. Magandang umaga nito sa lahat. Go ahead. Batiin mo yung mga... Narinig niyo po ba? Oh, dinig na dinig ka namin. Pero yung... ipaliliwanag natin kung bakit wala kang mukha. Ang dilim-dilim dyan sa Skype mo. Paliliwanag natin mamaya. Sige, pagpatuloy mo nang batiin kung sino mga gusto mong batiin. Okay, go ahead. Hello po.
binabati ko po ang lahat ng nakikinig sa Uto sa TV. At saka po yung mga kasamahan ni Kuya Manny, o si Kuya Manny po. Nagpapasalamat din po ako kay Sis Jovelyn Revilla na siyang palaging nagsusurpresa sa aming lahat. Tsaka po binabati ko rin po, Kuya, yung mga kapartner ko sa entrepreneur, tsaka sina Lynn Sanggalang, May Teresita Agustin, Miriam Pinagawa, at ang aking pinakamamahal, Joseph, Eric Peralta. Wow. At yung kapatid ko po, binabati ko rin po, at yung nanay ko, mga anak ko, papaduin ko po sa kanila ito. Very good. Ngayon, ay gustong malaman, para sa ganon maliwanag sa ating mga tagapanood ngayon, kung nasaan ka ngayon, Flores Napat Peralta, nakausap ng himpilang Utusan at TV na nandito ngayon sa Los Angeles, California. Nasaan ka? Kuya, dito po ako ngayon sa Calibo, Aklan, sa boarding house po ng kapatid ko. Kasi po walang signal dun sa amin, sa Antique. Mahihirapan po ako. Kaya dumayo po ako dito sa Aklan para ma-interview niyo po. Mag-Skype lamang tayo. Pero ipaliwanag mo kung bakit madilim at hindi ka namin nakikita actual or live. Sa halip gumagamit kami na inset picture mo. Bakit madilim? Madilim po, Kuya, kasi dito po sa loob, masyadong mataas yung bulb na nilagay nila. Tapos, parang yung ulo ko lang po yung niilawan yata. Ewan ko. Nakabukas na po yung, yung bintana, pero madilim pa rin po at maulan po dito. Umuulan ngayon dyan. Opo, kaya makulimlim din po pati yung sa labas. Yan, mga Kapilipino, kung bakit dapat yan ay nakikita ninyo live si Flores. Subalit, nagtitipid yung kapatid niya ng kuryente, walang ilaw. Talaga din naman. Ako sasaktan ng tiyan nito eh. Napakabungis-ngis pa naman ni Calpito. Oo nga po. Nagtitipid yung kapatid, kaya walang ilaw ngayon. Kaya yan. Yung Skype, dapat na nakikita natin siya, hindi, dahil sa napakadilim, siyempre wala namang ilaw, kaya... May ilaw po, nakabukas naman po. Pero walang ilaw doon sa kanyang mukha, kaya yan, ang dilim-dilim. At in the right, mga Kapilipino, nakikita naman ninyo yung kanyang picture, mayroon akong gagamitin dito mga inset pictures, pero live yung aming pag-uusap. At nice kong kumustahin, kung paano natin i-relate ito sa mga OFW. Ikaw ba ay naging OFW noon or may balak maging OFW or paano? Opo, dati po akong OFW dati. May 2007, pumunta po ako ng Saudi. Mga 2 years and 7 months po akong nag-stay doon. So, bali, more or less 2010, nagbalik ka sa Pilipinas? Opo, January 2010 po, bumalik po ako sa Pilipinas, tsaka nag-apply po ulit pa Dubai. Iniintay mo ang iyong trip for Dubai or nagbakasyon ka lamang from Dubai? Hindi po. Bali, nung pag-uwi ko po nung January 2010, nagbakasyon lang po ako sa amin, tapos nag-apply po uli ako sa Dubai naman po bilang chief clerk po sa labor supply. So natapos na yung kontrata mo sa Dubai, umuwi ka sa Pilipinas. Kaya nariyan ka ngayon sa Pilipinas. Opo. Ayun. Opo, kuya. Bali June 2010 sa Dubai, tapos umuwi po ako nung August. Ng 2000. Itong August 2012. Bali mahigit lang na 1 taon ang kontrata mo roon, ganun ba 'yon? 2 years po, kuya. 2 taon. Mukhang mahina. Opo, 2010, 2012. Mukhang mahina na. Ito kasing taga-dictate ng calculation sa akin. Itong aking manager, aming manager, si Kaloy Antonio, na kung tawagin ko yan si BTG. Iba-iba kasi mga kinocompute sa akin eh. Ang kinocompute yata yung number of his girlfriend. Kalpito, talagang nakikialam ka sa buhay ng may book.
Gusto ko lamang maging masaya kayo, mga kapilipino. Galing ka ng Dubai, wala ka ng balak ulit na mag-apply somewhere else dahil natapos yung Dubai contract mo, wala ka ng balak ulit na mag-renew ng panibagong kontrata para maging another trip sa Middle East? Sa ngayon po kuya, wala na po kasi inaasikaso ko po yung business ko na yung sa AIM Global po. Dito na lang po ako nagpo-focus. Wag mong isipin ako'y pakialamero, ano? Ano naman itong M Global na business mo? Ito pwede po mong kuya, sagutin yung niya, mga pwedeng hindi. Pwede mong sagutin niya, pwedeng hindi. Sasagutin ko po. Ito po kuya, yung M Global is types of networking business po. Bali, nag-i-endorse po kami ng products ng Nature's Way. Nature's Way naman. Okay. Opo. Yung products po nila, in-endorse po ng M Global. Tapos ito na po yung pinagkakaabalahan ko ngayon. Ayun. Very good. At least, ang naging puhunan mo siguro yan ay pawis ng iyong pagiging OFW. Yes, kuya. Opo. Isipin nyo kaya mga kapilipino, mga... Tipid po. Sa pagtitipid. Ayun. Opo. Okay. Ngayon ay gusto kong malaman, dahil ang ating mga OFW ay lagi kong ikinukwento ang buhay-buhay, lagi nilang idinadaing, lagi nilang isinasalaysay ang kanilang mga naging karanasan. Ngayon, gusto ko malaman sa iyo sa dalawang kontrata mong inilagi sa Middle East bilang OFW. Meron ka bang grupo ng mga OFW na nakahanda na makiisa sa tulungan ng mga problema o kaya ay aliwin ang mga nalulumbay ng mga OFWs natin? May grupo ka or fan page or page sa Facebook? Kuya, bali, group lang po ako. Marami pong mga fan page na naka-likes po ako. Pero meron po akong group na Mulawin team. Tapos sila po ay mga kapartner ko din po sa M Global. At yung iba po ay may natulungan na rin po yung sa programa namin na Sagip Mulawin po. Yung Pamaslong Handog. Yun po yung group ko. Anong tawag na group yan? Po? Anong tawag ng group yan? Anong group yan? Mulawin po kuya, Mulawin team. Mulawin Team team. Alila. Yun ang tinatawag, yun ang pangalan nyo sa Facebook. Opo, yung sa grupo po namin, meron po akong group na gano'n na itinatag ko po doon sa Facebook po. Yung Mulawin Group. Ikaw ang creator noon. Ayun. Opo, kuya. Okay. So, yan ay existing pa rin hanggang ngayon sapagkat aktibo ka pa rin sa mga OFWs, right? Yes, kuya. Ngayon, magtungo tayo doon sa pananatili mo noon, 2 taon, another 2 taon sa Dubai. Anong iyong mga karanasan na pwede mong maibahagi sa amin? Ikaw ba ay nagkaroon ng problema na tinulungan ka ng kapwa nating OFW o ikaw ay nakatulong sa kanila, sa kanilang problema na maaring gustong tumakas o maaring hindi sumusuweldo na tulungan? Meron ka ba may kukwento sa amin na maibahagi pagkain-kaisipan ng ating mga tagapanood ngayon? Opo, kuya. Sa katunayan po, marami po ako mga na-experience sa Dubai po bilang secretary po sa labor supply. Pero po yung unahin ko po, yung noong nasa Saudi po ako, may mga problema din po ako na-encounter doon. Pero napagtagumpayan ko na rin po na malagpasan po. Isa na po doon, kuya, yung ilang months ka na hindi sasahuran. Tapos, anong ginagawa mo, kuya? Onder ka. Okay. Pinababayaan lamang kita Tapos, na kung hindi... Tapos po, Okay, go ahead.
Opo. Ito po yung mga problema po na hindi sinasahuran ng kung ilang buwan. Araw-araw po, magsasabi ka sa amo mo na kailangan mo nang magpadala ng pera, tapos sasabihin niya, bukra-bukra, yung bukas daw, bukas, pero hindi naman po, hanggang maabot na po ng mga 5 months po ako na hindi sinahuran. Kasi sabi niya, kailangan ko daw ipunin yung sahod ko. Sabi ko naman, paano naman po yung pamilya ko? Yung ginawa ko po, bawal po yung cellphone noon. Pero may cellphone po ako nakatarago. Tapos yung tinetext ko po yung nanay ko, na i-text yung amo ko na emergency, kailangan ng pera. So gagastos pa yung nanay ko ng pang-text sa amo ko. Tapos saka lang po siya magpapadala. Ganun yung sistema ko doon. Pero at least po hindi ako sumuko na tatahimik na lang po kasi hindi ako sinahuran. Kahit na magreklamo po ako sa agency ko, sabi naman, direct ko daw nasasabihin sa employer ko. Kaya yun po ang ginagawa ko, direct ko pong sinasabi na gano'n. Tapos, may time po na hindi po ako nagtatrabaho kasi hindi ako sinahuran. Sabi ko, umiiyak na lang po ako. Sabi ko, yung pamilya ko nagugutom na. Saka lang po siya mag-a-action na magpapadala Kailangan ko po talaga mag-drama sa kanila na gano'n para lang po sahuran. So, kailangan kapag karapatan nyo po, wag po tayong tatahimik lang, tapos wag po kung yun pong direct po talaga tayo na direct po natin kakausapin yung employer po mismo muna. Kasi ganun po yung sa PIDOS, di ba? Yung kailangan pag may problema po sa bahay, kailangan yung amo po muna ang una nating kakausapin. Pag wala pong action yung amo, saka po tayo pupunta sa agency. Magrereklamo po tayo sa agency natin. Saka kung yung agency naman wala din action, saka po tayo action tungkol naman dun po sa sa OWA at saka sa POA, doon na po tayo sa immigration magreklamo, ganun po. Saka wag po tayo magtrabaho, hindi tayo sinasahuran, yun lang po. Kasi sila rin po natatakot din na ikaw na mismo, magkukulong ka na sa kwarto mo, hindi ka na magtatrabaho. Pero wag niyo pong kalimutan na kumain po kayo. Ako po, nagtatago ng pagkain sa unan ko, yung sa ko. Kasi mahirap po makisabay ng pagkain sa amo po. Kailangan po wise po tayo. Talaga palang totoo yung mga isinusulat ninyo na yung naging karanasan ni Jolie Desma, ni Jovelyn. Ang sabi nga nila, yung daw pagkain, nilalagay pa sa loob ng bra nila para hindi makita. Hindi. Opo, totoo po yun. Pero ako po, yung ginagawa ko po, dun po sa mga bagay na hindi naman hinahalungkat ng madam ko, dun po siya itinatago. So pagkagabi, kasi sila sa labas kumakain, ikaw maiiwan, wala kang pagkain, kailangan po, nakaredy ka na po, hindi ka na bababa pa dun sa kusina nila kasi sisitahin ka naman na. Oh, yeah. So ako, may biskwit ako doon, may apple. Yung mga prutas po, kailangan din kahit doon na nga lang po ako natutong kumain ng prutas Kailangan talaga para makasurvive po. Nako, talaga din naman pala, no? Yan, mga ka-Pilipino, mga ka-OFW. Ako ay hindi nagagalak, nalulungkot na naalalaman ko itong mga kwento nila. Pero nagagalak ako dahil na pag-aalaman ng buong mundo kung ano ang sitwasyon ng ating mga ka-OFW. Kung ano ang kanilang pinaghihirapan, pinagtitiisan. Ito ay dapat na malaman ng buong mundo, lalo-lalo na ang mga nasa Pilipinas. Lalo-lalo na yung mga namamahala sa Pilipinas. Kapag nagreklamo ang isang OFW, ewan ko kung ano ang kanilang pagagalitan ka pa. Kaya nag-aaral talaga ako ng yung pangmaramihan na kulam para kulamin ko na lang. Hindi na naiisahan na pangkukulam. Talagang yung tinatawag na pangmaramihang kulam. Kukulamin ko na lang yung mga politiko diyan na hindi marunong umunawa sa damdamin ng bumoto sa kanila. At kukulamin kong lalo yung mga agency na employment agency nagpadala sa inyo na kung nagreklamo kayo, hindi, kausapin nyo yung amo nyo. Pero meron din silang katungkulan. May katungkulan kayo ng mga employment agency na kausapin yung employer
ng inyong pinapunta riyan. Isipin niyo, Yes, opo kuya. nagkaroon kayo ng pera dahil dyan sa kanila. Hindi na, pagkatapos na, napakalaki po. pagkatapos na mapapunta ninyo riyan, at magkaroon ng problema yung pinapuntan nyo riyan, lalapit sa inyo, sasabi, ay, hindi, problema mo na yun. Oh, isipin nyo yan. Kung wala mga yan, wala kayong hanap buhay. Huh! Kukulamin ko kayo dyan eh. Okay, so, Totoo po yan, kuya. so, wala ka naman naging karanasan na ikaw ay pinagbuhatan ng kamay o pinagmumura o kaya ay hindi man lang iginalang, something like that? Sa Saudi po, sa Dubai po marami, masyado akong na-abuse mentally po. Pero sa Saudi po, yung amo ko pong lalaki na parang ano po, yung ano bang tawag doon? Verbal abuse ba yun? Oh, verbal. Yun pong sinabihan niya po ako na kung gusto ko daw po mag-enjoy. So, ako naman po parang hindi ko po alam, parang ingot naman. Sabi ko po, anong enjoy? Yung iniisip ko naman po, yung sa lalabas na kasama yung mga bata. Tapos, kasi hindi po ako sumasama sa labas. Mm-hmm. Tapos po, yung sinabihan pa po niya ako na masyado daw akong ignorant. Sabi niya, gawain daw po halos ng mga Pilipina na ganun. Alam ko na daw po yun kung ano ibig niya sabihin. Yung tinatawag na sexual harassment. Ako kasi, opo, kinabahan po ako kasi nag-iisa lang din po ako sa bahay ng mga oras na yon kasi may pasok yung mga alaga ko, si madam may pasok din po. Yan ang tinatawag na sexual harassment na hindi dahil sa mayroon kasi tinatawag na makakasuhan mo na sexual harassment. Yung nga lang pagsabi ng, uy, napakaganda ng iyong damit, nawala ang ating connection, pero i-connect ko ulit mga kapilipino, no? Biglang nawala ang aking connection dito. Nakita ko, tingnan natin kung paano at nagko-connecta. At any rate, ini-explain ko yung sexual harassment. Hindi dahil sa ang sexual harassment ay yung actual na lamang na nakikita mo or what. Mayroon tinatawag na sexual harassment na yung makita mo yung babae na sabi mo, oy, ang ganda-ganda ng suot mo. Tapos inulit mo naman, wow, sexy ka. Inulit mo na naman sa pangatlong beses tapos na in-note ng babae at mayroon siyang gagamitin na ebidensya o witness, mga kapilipino, pwede kang kasuhan ng sexual harassment. Pero ako ay magtutungo rito sapagkat nawala yung aking connection dito, no? Gagawin natin muli, tatawagan natin dahil, ayun, kinokontak ko mga kapilipino, nagdadrop na ang call ko sa kanya. So, ang gagawin ko dito ay i-add ko na naman, ganun ang ginawa ko kanina add people, yung kanyang, bakit kaya? What happened with our connection, sir? I don't know. Okay. Want to play some music? Yeah. No. I'll just go ahead and do some ad-libbing here while I'm explaining the situation. Mga kapilipino na wala po ang ating connection, ano. Pero pag pipilitan ko na maibalik ang connection ko kay Flores Napat, dahil mga kapilipino, napaka ganda yung aming pag-uusap, ano? Kasi simula pa lamang ng kanyang pagkukwento nung siya ay nasa Saudi, napakahalaga na malaman din natin ang hinggil dito, no? Yung kanyang kwento para sa ganon ay may apply natin doon sa mga iba pa. Yan, kukunin ko ulit yung kanyang Skype account name at ipapasok natin ulit mga kapilipino, no? Susubukan ko para sa ganon ay maipagpatuloy natin ang pakikipagkwentuhan sa kanya habang siya ay nasa Antique, Aklan. Isipin ninyo, ayan. Okay, accept. Hello, Ayun. kuya, naputol po. Oh, naputol nga. Okay, mga kapilipino, tayo ay nasa on the air ulit. Ano ho?
At ayan, medyo nagliwanag ng kaunti. Nagliwanag, nakikita ko na. Nakikita ko na ang iyong mukha. Hindi katulad kanina, mga ka-Pilipino at mga ka-OFW, ay madilim na madilim. Palagay ko ay napakinggan ng iyong kapatid na siya masyadong nagtitipid na hindi ka binigyan ng ilaw. Palagay ko. Nandito nga po siya papasok na po. Okay. So, ipagpatuloy natin. Yung ini-explain ko nga kanina na yung sexual harassment ay hindi lamang dahil sa actual na there's harassment of sex. Pero yung verbal harassment, sexual harassment, ay nangyayari yon. Dito sa Amerika, marami yon. Madali kang kasuhan dito ng sexual harassment, kaya medyo nakakatakot na katulad nga ni-explain ko. Halimbawa, yung kaopisina mo ay nakita mo na naka-miniskirt. Sasabihan, wow, you're sexy. So, inonote ng babae yon. Kukuha ng witness. Pero hindi mo pa alam. Sumunod na araw, gano'n na naman. Oh, wow, you have a cleavage, something. Okay, susunod. Wow, you look like so-and-so. 3 beses na magsasalita ka na nagpapahiwatig at nakumuha siya ng witness, pwede kanyang kasuhan ng sexual harassment dito sa Amerika. Ganyan yun. Hindi lamang yung... Meron pa yan sa Middle East. So, ganyan ang yung sinasabi mo kanina, no? Yung mga ganong uri ay nalampasan mo, ano? O, kuya. Ako'y nangangalisag. Nagreklamo. Ka aking balahibo kapag nakakarinig ako ng mga ganyang kwento ng mga ako lang sa IG po. So, nung nananatili ka sa sandali lamang nung nananatili ka, the one who's calling me up right now, I'm on the air, so terribly sorry, I cannot entertain the call. Call back after my show. Okay, thank you. At ngayon ay magpatuloy tayo, no? So, nasaan na ba ako? Patuloy. Where did I end up, Mark? How do I know? You are my floor director and director. Gotta get rid of that phone. That's what you gotta do. Okay. Nandun yata ako sa ikinukwento ko na gwapo ako, no? Opo, exacto. Ay, Kalpito. Sobra ka na. Nakakawala po kayo ng nervous Sobra ka na, Kalpito. Okay. So, yung 5 buwan o 6 na buwan na ikaw ay hindi medyo tagilid ang mga sweldo mo nung nasa sa Saudi Arabia ka. After that, okay naman na. After 6 months. Pero ganun pa rin po, 2 months, 3 months. Kailangan mo pong gumawa talaga ng drama na maibig ka yung sahod. Oh, hanggang sa ikaw ay matapos yung kontrata mo. Sabi ng madam, sabi mo kay Papa, pag sinabi mo kay Papa, sabi niya, bukra. Sabi ko, suhada, mami bukra. Kung ganon. Bukra pala, bukas. Oo, mahilig po sila sa ganon, bukra. Sabi ko, do it now. Sabi ko, my family is starving na. Saka lang niya gagawin. Oh, okay. Talaga din naman, ano? Ako'y, alam mo, iba-ibang klase mga kwento, iba-ibang klaseng mga istorya nalalaman namin sa inyong mga ka-OFW ko. At alam mo, anong natapos mo sa pag-aaral, iyong edukasyon? Nag-aaral po ako, kuya, 2 years lang po ng SRM, tapos yung 6 months training po sa caregiver po. So, may background ka na sa nursing, something like that. Kumuha ka. Opo, yung ano lang, yung sa hospital lang po na OJT namin. Ang isa pa na ipinagtataka ko sa Pilipinas, nung ako ay nag-aaral, walang kurso na caregiving. Sipin mo, nagbigay na sila ng, ibig sabihin, ay hindi ko naman sinasabi na
pati edukasyon ng ating bansang Pilipinas, isiningit nila ang caregiving. Isipin mo, nung ako'y nag-aaral ang wala yung kursong yan. Isipin mo, kung sino nakaisip niya na kukulamin ko na lang yan eh. Isipin mo sa halip na... Naisip lang po siguro nila yan nung nauso na yung mga, di ba, yung mga hiring na caregiver sa Canada, yung sa iba't ibang, sa Western country, kaya yun. Nag-aaral din ako kasi gusto ko makarating sana dun sa Canada. Hindi, wala akong pinatatamaan sa inyo. Kundi ang pinatatamaan ko ay ang ating gobyerno at ang ating Department of Education. Hindi ko tinatawaran yung kanilang kakayahan, pero ay pinagtataka ko ay pati yung caregiving na kurso ay naroon na sa edukasyon. Isipin ninyo yan. Kasi po in demand nga po, di ba? So, siyempre, iniisip nila, siyempre, pera din yun, binabayaran yun eh. Pag nag-enroll ka, ganun na rin yun. Oo nga. Kaya pinagtataka ko sa halip na ang kanilang in-inject na bagong kurso sa halip na caregiving, how to become an inventor. Dapat ganun. Ang mga kurso na para sa ganun, yung Pilipinas, sa halip na maging domestic helper, magiging may-ari ng pabrika. Instead, you got my point? Kaya... Inventor. Oh, yes, kuya. How to become an inventor, how to become an engineer, how to become... Instead na how to become a domestic helper. Sipin mo yun. Yes, kuya. Kaya ako'y na hindi sa anuman, kundi hindi self-pity, kundi it revolves in a way na hindi para sa kaunlaran ng bansang Pilipinas, kundi para sa backward ng Pilipinas. Dahil isipin mo, ang pag-aaralan ay pa-backward, hindi yung pa-advance. Isipin mo yan. At any rate, mag-aaral din ako ng caregiving. Para meron kayang lalaki ng caregiving? Okay. So meron po. Meron din. Gusto ko mga prinsesa, mga reyna ang aking lalaki din. Ayoko ng prinsipe, ayoko ng hari. Gusto ko prinsesa, reyna, dama. At any rate, so umabot ka ng 2 taon sa Saudi Arabia at hindi mo na in-renew, umuwi ka na. Ganon. Opo, actually po, hindi po exit yung visa ko doon. Kasi ayaw po nila akong payayang umuwi hanggang inapo na po ako ng 2 years and 7 months. Saka sabi nila na bukas sa next month, ganito. Tapos parang binabaliwala po nila. Sabi ko tapos na po yung kontrata ko, 2 years lang. Kung tutusin po, pwede na akong hindi matrabaho. Kaya lang, syempre kailangan ko ng pera, kaya nag-test po ako. Pero nung time na hindi na po, sabi ko, tama na. Kasi ayoko kong tumanda na doon lang po ako sa kanila. Mm-hmm. Tapos sabi ko, madam, magbabakasyon lang po ako. Sabi ko, babalik din po ako. Yung pinaka ko po talaga na gusto ko sila, yung ano nila, yung ano sa akin, sabi niya, tataasan daw kahit 900 real. So sabi ko, madam, babalik po ako, sabi ko. So, ganun po, kuya, pinauwi po ako. Bakasyon lang po. 2 months po na bakasyon, tapos hindi na ako bumalik. Sa Dubai ka na nag-apply? Kung hindi, ako po, sa Dubai na po ako nag-apply. Tulungan din po ako ng kamag-anak ko, si Liza Usop, na yung sa Saudi, si Ate Gloria, tapos sa Dubai, yung anak niya si Noraisa po, Usop. Tapos yun po sa Dubai po naman, akala ko po madali na talaga yung trabaho sa labas, kuya. Kasi, di ba, sekretary ka na. Tapos, nakaka lang, mas mataas yung sahod. Pero yung sahod po is 1,000 dirham lang po yung una ko sahod doon. Tapos, pagdating po sa, tinitraining pa po ako, maglilinis po ako ng bahay nila. Yung hindi naman sa pilitan, pero siyempre, hiya ka naman kasi sinabi sa'yo na libre yung tiram ko, kailangan tutulong, yung ganon. So, tumutulong doon pa ako. Ikusa ko po na tumulong doon sa bahay. Nagluluto po ako.
minsan naglalaba kahit na sabi nila wag ko daw labhan. Pero parang gano'n na rin po kasi maririnig mo din naman sa iba. Sabi niya, si ganito, ganun, yung ganun po. Tapos na hanggang 1 year, 6 months po ako na tinaasan na nila ng 1-2. Hanggang sa 1-4 na po nung isang taon at kalahati po. Pero doon ko pa po kinukuha yung pagkain ko, tapos yung mga pang personal na gamit ko. So parang ano lang din po, pag sa DH po, pag sa bahay ka po, 9,000, 10,000 pesos, ibuo po naman makukuha. Pero pag sa labas po talaga, maswerte na po kung makakabuo ka ng 8,000, 9,000 na pesos na sahod mo. Papadala mo pa po sa pamilya natin. Tapos, kunti lang po talaga yung matitira doon. So, kailangan po wise din po na mag-ipon talaga. Kasi po, yung sa, ano ko lang po, yung sa nawawala ka. Depende po sa pamilya siguro or sa sitwasyon. Kasi ako po, pinapaaral ko yung kapatid ko, tapos yung anak ko pa po, nag-aaral pa po. So, yung sahod ko, hindi talaga kasya sa kanila. Kaya yung ginagawa ko na lang po, yung talagang sobrang tinitipid ko na sila, na kahit na alam ko na kulang, pero sabi ko, kahit sabihan nga ako ng nanay ko na ginagawa ko daw siyang bata kasi pag nagpadala po ako ng pera, sabi ko, nanay, ito po sa ganito, sa ganon, sa ganon. Siyempre po, ina-open din po yung nanay ko, pero ngayon ko po na-realize na kung hindi ko po ginawa yun, kuya, talagang wala pong matitira sa sahod ko. Tapos matatapos yung 2 taon, wala po talaga. So sabi ko, nakakasurvive naman kahit na tipid na tipid. So, sabi kong ganun, kaya sabi ko lang sa mga anak ko na magtipid kasi sabi ng anak ko, mama, nasa abroad ka na nga, sabi niya, pero hirap pa rin daw kami. So, sabi ko, anak, hindi naman porket nasa abroad si mama, mayaman na tayo. Sabi niya, bakit si ganun, ganito, sabi niya. Sabi ko, hindi na, kasi pareho lang din DH yung mama ng kaibigan ng anak ko. Sabi ko, huwag mong gayahin yun kasi si mama, ganito, hirap naman yung kamay ni mama. Sabi kong ganon. Kasi kuya, minsan nakaiyak din na, yung anak ko po, 9 years old na bunso, may binigay sa akin na sulat niya nung Christmas po. Sabi, nakalagay dun maliit lang siya, ginawa niya parang sobre. Tapos sabi niya, Merry Christmas mama, I love you. Sabi niya, paglaki ko, gusto ko magkaroon ng maraming pera. Sabi ko, so, nakatanim sa isip ng anak ko na pera ang problema kung bakit ako lumayo sa kanila. Kaya yun, nakakalungkot kuya kasi ilang taon akong nag-abroad, tapos wala akong yung bang naipundar talaga na pwede kong sabihin na pwede na ako mag-for good na talaga, yung gano'n. So, mahirap po, basta mahirap pagka sa abroad ka, pagka yung pamilya po natin, sa atin lahat inaasa. So, sa side ko po, sa pamilya ko po, parang, hindi ko alam kung bakit ganito. Pero ano kuya, yung sakto lang para sa akin kasi hindi naman ako nagsisisi na bakit wala akong naipon. Kasi po, yung anak ko nakapag-aral naman po, tapos yung kapatid ko po ngayong second year college na po, pipilit pa rin po namin na makapagtapos. Kahit po, meron pong isang tao na tumulong din po sa tuition niya, kaya nagpapasalamat po ako ng malaki sa kanya, kay Ruel po, tsaka yun po sa mister ko, kay Eric po, na tumulong din sa akin, sa mga gastusin dun sa kapatid ko. Kaya sabi ko, kahit second year lang yung tapusin niya muna ngayon, kasi hindi ko po kaya talaga na suportahan lahat, lalo't yung anak ko high school na rin po. So, ganito lang po. Alam mo, kaya sabi ko, habang pinakikinggan ko ang iyong pagkukwento, ay ang sabi nila, matigas ang puso ng lalaki. Pero sa mga kinukwento ninyo, ay lumalambot ang puso ng sino man lalaki na makarinig sa iyong kinukwento.
Kaya alam nyo, dapat ang mga naririnig nila na na-interview ng Utusan.tv ay magkakaroon ng maliwanag na isipan ng ating bansang Pilipinas, ay dapat nilang isipin ng mabuti na yung sanang mga namumuno sa atin ay magkaroon sila ng vision para sa mga mamamayan na hindi na katulad natin na umaalis sa ating bansang Pilipinas. Tayo lang ang bansa na umabot ng 8 milyon na umalis sa bansa at naghahanap buhay, napapawalay sa mga mahal sa buhay. Isipin na lamang sana nila yon, na huwag na lamang magkakamal ng pera yung mga politiko, gastusin nila sa kaunlaran ng bansang Pilipinas. Magtayo sila ng maraming pabrika, magtayo sila ng napakaraming pabrika, para sa ganon ay mayroong mapapasokang trabaho ang bansang Pilipinas. Para hindi nalalayo na katulad ninyo, lumayo kayo sa inyong mga mahal sa buhay. Isipin ninyo, tapos wala din ilang taon na napawalay ka, mahigit na 4 na taon. Isipin nyo yan, nanay mismo na dapat ay kaulayaw sa paglaki ng kanyang mga supling. Iniwan ng mahigit na 4 na taon para sa ganon ay magkaroon lamang ng ipanustos sa buhay ng pamilya. Sana ito ay itutok ng mga politiko ang pakikinig sa lahat ng inyong mga karanasan. Dahil ang mga politikong yan, nilalahat ko na, walang mga vision yan. Walang mga vision. Kaya naman sana, yung 8 milyong Pilipino na mga OFW ay mag-isip-isip na huwag nyo nang ibenta ang inyong boto. Huwag nyo nang iboto yung mga dahil sa popular lamang. Dahil tignan ninyo nangyayari. 8 milyong OFW ang umaalis sa bansang Pilipinas dahil wala silang mapasokang trabaho. Kung ang mga ibinoboto natin ay yung mga politiko na hindi lamang nagkakamal ng pera, sa halip yung nakaunawa sa damdamin natin, yun ang inyong iboto, mga ka-OFW. Huwag nang ka-Pilipino. Ang tinatawagan ko na lamang ay mga OFW. Huwag na ninyong ibenta ang inyong boto. Huwag na kayong pabobola dahil sa sikat na buksingero, dahil sa siya ay anak ng presidente, dahil sa siya ay anak ng congressman, dahil sa siya ay manugang asawa ng buksingerong sikat, ay kakandidato na. Mga ka-Pilipino, hindi ko sinasabi na pinangungunahan ko kayo. Pero panahon na para gumising tayo sa katotohanan na ang mga namumuno sa ating bansang Pilipinas, walang mga vision yan. Dahil kung may mga vision yan, yung 8 milyong OFW, wala yan dyan sa labas. Walang OFW, walang word na OFW. Sa halip tayo ay nag-aakapang magpapamilya sa loob ng ating bansang Pilipinas. Pero tingnan ninyo, 8 milyon ang lumayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Siguro mga 15% sa aking analysis, 15% ang nasisira ang mga pamilya dahil dyan sa mga paglayo. Mayroong mga patawarin ninyo ako sa aking bokabularyo. Mayroong kumakabit, mayroong nangangabit, may nangangaliwa, may kumakanan, mga ka-Pilipino, dahil sa pagkakalayong iyan. Siguro mga 15%. Kaya ako ay nalulungkot. Nalulungkot ako na kahit man lamang sana, kakapurit, pakinggan nila ang inyong sinasabing yan. Kaya itong ating himpilang ito, Utusan.tv, napansin ninyo, wala tayong commercial, sapagkat gusto ko na maging sa YouTube ay hindi nila pinuputol. Sa halip ay kumpleto na napapakinggan yung ating programa sa YouTube. Dahil puputulin ng YouTube kung may commercial yan. Kaya kita nyo yung mga ABS-CBN, Channel so-and-so, mga malalaking kumpanya, hindi nila mabuo yung kanilang programa dahil may commercial. Pero ito, bahagi ng paglilingkod na pambayan ng Utusan.tv, dapat ninyong tandaan yan mga ka-Pilipino at i-analyze kung anong ginagawa ng inyong lingkod. Kaya gusto ko na maging tulay ito ng komunikasyon ng mga OFW sapagkat nakakalungkot. Isipin niyo naririnig natin na yan. Mga ka-Pilipino, mayroon na nga 15 years sa Hong Kong. Nanatili doon. Ikaw ay mahigit lamang na 4 na taon. Isipin nyo, ako'y nangangalisag ang aking balahibo habang pinakikinggan ko ang kwento mo. Okay, ngayon, ay
ikaw ba'y sumusulat din sa mga vloggers, sa Facebook, sa kung ano-ano, sumusulat ka rin? Opo kuya, sa sa tagpuan ng mga OFW po. Oo. Doon po ako nagsulat, yung boredom ko po doon sa Dubai po, doon ako na parang nalibang po ako doon sa OFW new version, yung sa tagpuan. Doon po ako palagi nagsishare ng yung mga, sa akin po kasi, kaya madali ko maisulat kasi yung mga totoong karanasan ko po. Pero natigil lang po ako nung nag-networking na po ako. Pero nagsusulat pa rin po ako hanggang sa makarating po ako doon sa Definitely Filipino kasi nakita ko po kay Sis Rax noon, Rax Kelly, na nag-post siya doon. Kaya nag-try din po ako. So, masaya din po ako at natuwa nung nakita ko rin po na i-post din po doon yung mga vlogs ko hanggang sa makilala ko na rin po sila, Mami Joyce. Si Sis Jovelyn po, sa tagpuan ng mga OFW po siya nakilala. Tapos, doon po na nagme-message po kami palagi tungkol doon sa mga writings namin. Tapos yung nagpo-post po kung paano i-post yung mga articles niya kasi hindi niya ma-i-post. Doon po kami nakakilala. Kaya pa po, hanggang ngayon, nagsusulat din po ako kung sa amin po wala akong signal, nagsusulat po ako. So wala pa akong time na ma-i-post siya kasi naghahabol din po ako ng signal ng net. okay, marami akong grupo at pages, inaanyayahan kita na kung meron kang nais na itapon na sinulat, open ang Manny Calpito fan page, open ang utusa.tv fan page para i-post mo ron kung iyong mamarapatin. Kung karapat-dapat sa inyong mga panulat, ay ino-open ko yon para sa ganun ay maibahagi rin sa mga sumusubaybay sa page at group ng inyong lingkod. So, ako'y nagagalak. Nagagalak ako sa ating pag-uusap na ito at hindi lamang ito ang huli natin pag-uusap sapagkat mga susunod pa ay kukontakin ko kayo para mandin, kumustahin ulit. Kaya kung may nais ka pang idagdag na impormasyon o pagkain-kaisipan, nasa iyong pagkakataon, go ahead. Ano po kuya? Hindi ko po narinig. Kung meron ka pang gusto na idagdag doon sa napag-usapan natin, na iwanan mong aaral sa mga nanunood ng mga OFWs at ang mga gusto maging OFWs, nasa sa iyong pagkakataon. Opo kuya. Gusto ko lang din po na i-share sa mga may balak po na mag-abroad na sana po wag silang basta sisi lang ng sisi sa agency kasi po kuya, bago po tayo mag-apply, may sinasabi naman po ng agency na ganito lang yung sahod mo, $200 lang, pero yung pepirmahan mong kontrata po is $400. So ito naman si Kabayan, papayag naman po siya ng ganun na sistema, pipirma siya dun sa agency, tapos ang problema po, pagdating niya doon sa bansa na pinuntahan niya, doon siya magreklamo po. So, ang mali po natin doon, alam na natin po na mali. Katulad ko po, nung sa Saudi ako, ang nakalagay sa kontrata is $400. Tapos may pinirmahan ako doon na kontrata na 200 lang yung talagang sahod ko. Gagawin lang namin 400 para makalabas daw ako ng bansa. So, ako po mismo, pumayag ako kasi kisa naman po, wala akong trabaho dito sa Pilipinas. Ganon din po nung nasa labor supply po ako kasi yung trabaho ko po doon kuya sa Dubai naman ay yung nagma-market ako ng yung mga DH po. Maswerte po ako kuya kasi nung dumating po ako doon, maituturing ko po na swerte ako kasi hindi po ipinayagan Pilipina po kasi nung time na yon na-ban po yung mga Pinay sa Dubai. So, yung mga na-market ko lang po is mga Indonesians at saka Ethiopians po at saka yung mga Bangladesh na yon. So, kasi po mahirap po talaga bilang secretary po sa agency na doon po ako nakaranas ng yung umiyak ako, yung naranasan ko sa Saudi na sa trabaho, doon ako umiyak, pero yung sa labor supply na may yung mga karanasan ng mga OFW na pumunta doon, tapos yung naiipit po ako kuya kasi
Siyempre ako po, DS din po ako dati, naranasan ko po kung ano yung totoong karanasan ng OFW, yung bilang nagtatrabaho sa bahay. Agency, nasaksihan ko po mismo kuya, nang nagtitraining pa po ako, yung sinasampal sila, yung sinisipa yung mga gamit nila palabas. Sabi ko, Diyos ko, kaya ko ba itong gawin? Kasi ganun po talaga ang tinuturo sa amin ng employer namin naggagawin para hindi na ako bumalik. So parang ako po mismo, labag po sa kalooban ko yung ganun kuya. Kaya nung swerte ko kasi nung nagtitraining ako, hindi ako pwedeng makipag-usap sa mga DH kasi bawal po yun sa labor. So, bali tinuturuan lang po ako doon, nakaupo lang ako doon sa loob, hindi ako pwedeng makipag-argument doon sa labas. Nung after 2 months po, nanilipat na ako doon sa agency na doon ako mag-duty na, may chance po ako na hindi gawin yung gustong gawin ng amo ko sa mga balik ko kuya. So, kasi po, doon po ako sobrang umiyak kuya kasi meron pong isang housemaid na Indonesians na palagi pong binabalik. Tapos, ako po yung pinagalitan ng employer ko, kuya. Sinabi niya sa akin na napakalaking yung sinabi niyang dambala daw ako. Tapos, hindi ko daw ng katawan ko doon na hindi ko man lang daw bigyan ko daw ng isang suntok yung katulong para daw madala, hindi na bumalik. Doon ako kuya umiyak kasi parang inapakan yung pagkatao ko kuya na uutusan ako na ganun yung gagawin ko. Hindi ko lang nagawa ganun na ang ginawa sa akin. Sobrang grabing mura yung ginawa sa akin ng employer ko na Indiano po kuya. Hanggang ngayon hindi ko siya hindi ko siya mapapatawad sa mga ginawa niyang ganun sa amin. Hanggang sa kahit na tapos na yung kontrata ko, kahit na pwede pa ako mag-extend hanggang 2013 pero hindi ko po ginawa kasi ayaw ko pong makasama sila kasi lilipat po ako doon sa main office, doon sa kanila. So, hindi ko po kaya kuya na doon, kaharap siya. Kailangan kahit ayaw mo, gagawin mo sa mga katulong yung ganon, nakakalungkot. So, natuwa ako at walang Pilipina na napadpad doon sa agency na pinamahalaan ko po. Dalawa kami ng Indonesian, si Elise. Kasi noon po, yung palaging sinasampal, kung sasagot yung tutulong, sasampalin yung ganon. Tapos itutulak palabas. Diyos ko kuya, pag makita mo lang yung mga ganon, yung parang, kasi tao tayo hindi ko alam kung bakit nila nagagawa yon. For the sake lang sa trabaho mo na kailangan kailangan nandun ka sa trabaho mo, yung ganon. Para hindi ka palisin ng employer ko. Halimbawa ako, para hindi ako palisin ng employer ko, kailangan gawin kong ganon. Pero kasi ang Pilipina, alam ko mareklamo kasi ako mismo reklamador. So, nagpapasalamat ako na wala yung mga Pilipina. Yung mga Indonesians naman po kasi, yung may Indonesia naman po ako nakasama, secretary din siya, assistant po. Siya rin po yung nagsisettle ng mga problems na ganun. Hanggang sa palagi kami malamig sa mga DH po. Kaya marami pong problema kuya, yung mga balik, yung mga nirape ng amo, yung mga walang sahod, yung sinasaktan, yung mga ganun po. Sobrang hirap ng bilang secretary po doon na yung iba nananakit sila pero ako po parang hindi ko kaya na doon na lang ako manatili doon sa agency na yun. Kaya minabuti ko pong umuwi kahit wala po akong ipon. So yung na-invest ko lang sa Global, yun lang po yung inaasahan ko sa ngayon din. Pero never ko na pong pangarapin na magtrabaho pa po uli sa agency ko yan. Kasi ang hirap. Hanggang ngayon po, ganun po ang ginagawa nila doon. Kaya nakakalungkot po, lalo na pag ang OFW po, yung hindi rin nakapag-aral, yung takot din sa takot sa sekretary. Kaya kahit may problema sila, tinatago po nila. Hindi nila sinasabi sa amin na kung ano yung problema nila. Sasabihin, pag wala na yung amo, yung mga ganun kuya, nakakalungkot po yung mga kalagayan din ng OFW. Kahit hindi po Pilipino, yung mga ibang lahi po, mababa na nga po yung sahod nila, ganun pa ang ginagawa ng mga amo. Tapos wala po akong magawa bilang sekretary kuya kasi hindi ako binigyan ng chance din ng amo ko na makipag-ugnayan din ako sa immigration, ng mga ganun kasi binabawal po talaga. Ayun. At ako ay nagagalak dahil yung mga ikinukwento mong yan, naalalaman ng buong mundo
upang sa ganun ay maramdaman nila ang inyong pagtitiis. Okay, alam ko na sa ganito mga pagkakataon ay marami ka din asikasuhin. Papasok pa sa eskwelahan ngayon yung anak mo. Biyernes yata ngayon dyan, ano? Opo, si nanay ko po yung nag-aasikaso. Okay. Okay, so maraming salamat sa iyong ipinagkaloob na pagkakataon sa atin. At ako ay umaasa na hindi itong huli natin pag-uusap at tinaanyayahan din kitang mag-post ng iyong mga inilalahad na damdamin at ang iyong nararamdaman bilang isang mamayang Pilipino at OFW doon sa aking page at group. Okay? So, maraming salamat sa iyo. Wala ka bang nais na batiin? Nasa iyong pagkakataon bago tayo maghiwalay. Binabati ko po ngayon si Eric Peralta na nakikinig po siya ngayon, kuya, kasi binabantayan niya po, hindi pa po siya natutulog, binabantayan niya yung interview ko po. Nasa Africa po siya ngayon. Binabati ko po siya, sana mag-ingat siya doon. Saka po yung mga nag-sponsor po sa Sagip Mulawin Pamaskong Handog, si May Baring, si Jerlyn Fernandez, si Miriam Pinagawa, saka po si Luella Kawaling po. At ang sa Huntahan OFW po na nagbigay ng tulong po sa Otsaron Family, yung senior ko po na story ng Otsaron Family, nagbigay po sila ng 5,000 pesos, tapos itinulong po dun sa pamilya, mga groceries po. Nagpapasalamat po ako sa kanila at nagkaroon po ako ng chance na sa pamamagitan ko nakatulong ako sa Otsaron Family. Kahit na wala po akong pera na tumulong sa kanila, at least po ako yung naging daan para matulungan sila. Saka binabati ko rin po lahat ng sa Mulawin team. Hindi ko na isa-isahin kasi marami sila. Yung mga magulang ko po. At saka kay Bro Ruel Atog, nagpapasalamat din po ako sa tulong niya sa kapatid ko. Sa Unicorn team at saka sa Miracle Explorer team po. Binabati ko po silang lahat. Kay Carlo Jimenez po na bumubuo sa Huntahan OFW Lunch. Siya po yung tumulong dun sa Otsaron Family. Maraming salamat po. Mga ka-Pilipino. Ayun lang po, kuya. Yung ipas sa susunod na. Okay. Alright. Mga ka-Pilipino, nyo pong napakinggan, napanood ang ating pakipag-ugnayan direktamente mula sa Aklan, Antique Aklan, Antique Aklan, Philippines, si Flores Napat Revilla. Mga ka-Pilipino, ang inyong kaagapay sa hirap at ginawa. Kuya Manny Calpito po, nag-iiwan ng pagkain kaisipan ng utang na loob ay hindi dapat nabayaran, sa halip ito ay pasa. Sa inyo lahat, maraming salamat at mabuhay. Operation Tulong USA.